mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa ganap na alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman Thea Pecho Corpuz. Hindi Colores ka. Para makulay ang buhay, lakay. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 29 ng buwan ng Enero. Nako mga kuya, ha? Full tank na nyo. Big time oil price increase kasado na bukas. Halos 3 piso ay tataas sa presyo ng gasolina at diesel. Kerosene may pagtaas din. Pangulong BBM aapela sa Kamara na itigil na ang People's Initiative para sa charter change. Ayon yan kay Senate President Zubiri. Senado binahan naman ng maroon ribbon kontra People's Initiative. Nakareklamo kontra PI, iimbestigahan bukas. Mga banat ni dating Pangulong Duterte hindi direktang sinagot ni Pangulong BBM. Epekto lamang umano ng gamot na fentanyl. Para saan ba yung fentanyl? Oo nga, ayan, ma-search na yan lang. Pero parang alam nung kaibigan namin sa Toyota ito. Talaga? Dr. Radyo. Pangalan naman ni Pangulong Bongbong Marcos wala sa drug watch list ng PIDEA at wala din sa narcolist ni Pangulong Digong Duterte. Samantala, patutsada ni Davao City Mayor Baste Duterte na mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos dala lamang ng brotherly love kay Vice President Sara. Bombing sa Mindanao State University sa Marawi noong December 3. Case closed na matapos malipol ang Daula Islamiyya ay naman sa Philippine Army. Police checkpoint sa Cavite. Sinagasan ang humaharurot na kotse. Isang polis patay at isa naman ang sugatan. Sinong driver naman yan? Samantala pag-asa nagbabala ng malakas na mga pag-ulan. Naku, ang init-init ah. Flash flood at landslide sa eastern Mindanao. Dulot naman ng trough. Pinakamalamig na temperatura sa Benguet na itala sa 9.7 degrees Celsius kaninang umaga. At sa detalye ng ating mga balita, bad news mga kuya ha? Lalo sa mga motorista at mga drivers. Dahil bukas ay meron pong big time oil price increase. Sa loob ng ika-4 na sunod na linggo ay magkakaroon ng malakihang taas presyo sa mga petroleum products. Ipatutupad bukas ang 2 peso and 80 centavos. Nataas sa kada litro ng gasolina, 130 naman sa presyo ng diesel. At sa kerosene ay meron ding price increase na 45 centavos kada litro. Ang gano'n sa presyo ng mga produktong petrolyo ay batay pa rin sa umiiral na presyuhan sa pandaigdigang merkado. Samantala, dapat na ayusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang House of Representatives sa gitna na nagpapatuloy na girian kontra Senado sa issue ng People's Initiative. Sa panayam ng DZRH kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, sinabi nito na may kapangyarihan ang Pangulo na solusyonan ang problema lalo na at ito naman ang naglagay sa posisyon sa House Speaker. Paliwanag ni Pimentel, wala naman nagiging House Speaker kung hindi itinuro ng Pangulo. Dagdag pa ng Senador, ang House naman ang pasimuno ng issue sa PI na kahit ang mga nananahimik ay nadadamay. Narito ang bahagi ng panayam kay Senator Coco Pimentel.
Sa tingin ko, there is a solution dito kasi ang tanong, sino ba nag-umpisa nga nito? Di ba ang House? Kailangan si President Marcos, Bongbong Marcos, influential naman siya. Wala naman daw na nahalal na Speaker of the House kung hindi tinuro ng Presidente. Ayusin po yung House of Representatives. Yan po ang ayusin. Tila nagkaroon daw ng traidoran sa pagsusulong naman ng People's Initiative. Ito ang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng DZRH. Ayon kay Pimentel, habang bisyang lahat noong Disyembre, ay ginapang naman ang pagpapapirma para sa People's Initiative. Sa tingin ng Senador, December pa lamang ay may intel na ang Pangulo sa People's Initiative kung saan anya ay dapat agad na pinigilan na. Ganun ang paliwanag ni Senator Coco Pimentel. Disyembre pala ito, busy lahat sa Christmas, sila gumapang. Ginapang na ito, kumuha na ng mga pirma. So, ina-assume natin na totoo yung mga pirma. Pwede rin kasing alam mo na, hindi inaayos na yung papeles. Tapos by early January, doon na tayo nagulat. Samantala, ipinamahagi ang mga maroon ribbon sa mga empleyado ng Senado para isuot sa kanilang braso bilang suporta sa posisyon ng Senado kaugnay sa usapin sa charter change. Ayon sa mga namamahagi ng ribbon, simbolo ito ng pakikipag-isa nila sa Senado sa pagtutol sa People's Initiative. Samantala, nilinaw naman nila na hindi ito compulsory at kung sino lamang ang may gusto ang maaaring magsuot ng nasabing maroon ribbon. Bakit So tie a maroon ribbon on your arm now. Bakit hindi yellow ribbon? Oo nga. Paiba-iba na ng kulay lang ay. Red ribbon na. O kaya Goldilocks na. Ayan! Samantala, nanawagan naman si Senator Chis Escudero kay Pangulong Bongbong Marcos na gumalaw na bilang Pangulo ng Bansa. Kaugnay naman sa isyu ng controversial na People's Initiative. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Escudero na dapat pigilan ng Pangulo ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez at ang mga kaalyado nito na ituloy ang paggulong ng PI. Pangamba ni Senator Escudero, mabigat na problema ang mga nangyayaring bangayan dulot ng PI na maaaring makapekto pa sa administrasyon ng Pangulong Marcos. Kung hahayaan daw ng Pangulo ang People's Initiative, baka posibleng sa kanya mabaling ang sisi. Dahil ang tingin ng marami ay si Romualdez ang nasa likod nito. Gandang paliwanag naman ni Senator Chis Escudero. Ang hiling ko ay para sa Pangulo na gumalaw na bilang Pangulo. Anong ibig sabihin kong galaw? Pigilan niya na, kausapin niya, he should rein in his cousin and ally, the Speaker, kaugnay sa bagay na ito dahil hindi ito makakabuti sa kanyang administrasyon. Samantala, may personal na motibo si House Speaker Martin Romualdez ukol sa pagsulong ng People's Initiative ngayon. Ito ang naging pahayag ni Senator Coco Pimentel sa DZRH at sinabing sinimula ng House of Representatives ang People's Initiative para sa kanilang sariling benepisyo. Dagdag pa ng Senador, dala ng ambisyon ni Romualdez kaya pinasimulan ang PI para siya ay maging Prime Minister ng bansa para mapamunuan ang bayan sa pamamagitan ng pag-amyenda ng saligang batas. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Pimentel. Kaya yan ang problema kung tayo po'y nagpapadala sa mga unelected or hindi elected nationwide yan. Iba mag-isip no, may konting recklessness doon. Yung mga personal ambition ipapasok doon dahil from a district, elected siya may boto siya na 100,000, 150,000, gusto niya dumiretso na, teka muna, pwede yata ako maging leader ng bansang ito. Kung parang presidente, via prime minister. Pero eto na, Senator Coco, Senator Chis. Ang People's Initiative ipinatitigil na rin ng Pangulong Marcos sa Kamara. Yan po ay sabi ni Senate President Mig Zubiri. Alamin nga natin ang latest mula sa Senado. Raymond Datpaas, please come in. Raymond. Mayor at Mr. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-utos na ipatigil ng People's Initiative.
Ito ang idineklara ni Senate President Juan Miguel Zubiri matapos ang kanilang pulong kaninang umaga ng Pangulo sa Bahay Pangulo. Kasama sa pulong sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Si Undersecretary Charlo Lagamon ang nag-text umano sa kanya kahapon ng tanghali na gusto siyang makausap ng Pangulo ngayong araw. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Zubiri na lubhanang nabahala ang Pangulo dahil ang term na ginamit ay it is getting out of hand. Kaya't nakiusap ito sa liderato ng Kamara de Representantes at sa mga nasa likod ng PI na itigil na ang kanilang pagkilos para sa People's Initiative. Kasunod ito ng resolution na inilabas ng COMELEC na ipatigil na ang mga proceedings sa People's Initiative. Pinasalamatan din nito ang 44, ngunit kalaunan ay sinabi na 43 na mga legislative districts out of 253 districts sa bansa ang hindi nakapagsumite ng 3% na pirma. Narito si Senate President Juan Miguel Zubiri. I had the opportunity to meet with the President Bongbong Marcos this morning. I was asked to see him in his home in Bahay Pangulo. And I have his permission to disclose what we had discussed this morning. I was there, for the record, together with former Senate President and now Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, together with former Chief Justice and now Executive Secretary Bersamin. In no uncertain terms, my dear colleagues, the President expressed the need to protect the bicameral nature of Congress, which upholds the system of checks and balances within the legislative branch and strengthens the check and balance between the different branches of government. We know that the President has ably served as a senator himself, and he knows firsthand the value of bicameralism. He knows that if the Senate's approval is needed to merely change a name of a street, then the Senate cannot have a dispensable role in charter change. As such, the President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI, or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. From the start, it has been the Senate's position that the so-called People's Initiative will be divisive to the nation, and it will cost our nation our economic gains. We in the Senate thank the President for his commitment, and we remain firm in our vigilance against any attempts to destabilize our democracy. We maintain that the ongoing People's Initiative is flawed and unconstitutional and offers no solution to the problems most urgently affecting our people. We'd like to also thank, Madam President, my distinguished colleagues, the Commission on Elections for taking cognizance of the fact that their rules are currently insufficient for this People's Initiative, and for their commitment to motu proprio review the rules. And for those who do not know and are watching in public, and to my colleagues that do not know, at 1 p.m. today, the COMELEC came out with an en banc decision to suspend all proceedings on the People's Initiative. I think that deserves a loud applause, Your Honor. Salamat. Ang bahagi kanina, Mayor at Ms. Taya, ng privilege speech ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Pagkatapos niyan, lumabas sila sa isang news conference dito kasama si Senate Pro Tempore Loren Legarda at Senate Majority Leader Joel Villanueva. Lahat sila ay, or halos lahat, nakaputi at merong armband na maroon sa kanilang braso na nagpapakita umano ng kanilang pagkontra. Yung puti, nangangahulugan ng kailangan ng transparency, at yung kulay maroon ay kulay ng Senado kontra sila sa isinusulong ngayong tiyatya.
Mula sa Senado, para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpas mula sa Senado. Maraming salamat Mr. Senate President Mig Subiri. Ayan, kala ko kulay UP. Ayan, UP Maroons. Kasi may mga pinaglalaban, di ba, Maroon Lakay. Itigil ang kasal, garang ganyan yan eh. Ayan, mabuti naman at Diyos ang ginaapo Manong Johnny, ha? Apo Lucas, Mr. Little President. Ayan, Mr. President, at least nag-decide na po kayo. Ayan, itigil na ang PI na ito. Ayan. Anong klaseng PI ba yun? Ayan, People's Initiative. Mapapa-PI po tayo pag hindi pinatigil ito, ha? Masyadong divisive. Ayan. So, itabi muna yan. Ayan. Saka na yan. Dami nag-aaway-away. Apektado ating ekonomiya, ha? Marami pang gutom, Lakay. Pag-awayin yung kalagayan ng presyo ng mga bilihin. Smuggling. At ano naman kaya ang reaksyon ng Kamara? May reaksyon na ba man ng Milky ang House si Pinsan? House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa bagay kung order na ito ng Pangulo, although na co-equal body ang executive at legislative branch, ano kaya ang sabi ni Pinsan? Alamin nga natin report mula kay Manang Milky Rigunan, pero ang mga kongresista hindi raw dadalo sa hearing ng Senado sa mga aligasyon laban sa People's Initiative. Siguro Manang Milky, moot and academic na yan dahil ipatitigil na yan. Baka wala na ring investigasyon dyan. Tama. Manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Awampay. O sige. Babalikan natin si Manang Milky. Ikaw muna, Miss Thea. Samantala, inanunsyo nga ng COMELEC na hindi na muna sila tatanggap ng mga pirma para sa People's Initiative ngayon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ito ay para mabigyang linaw ang lahat ng issue patungkol sa People's Initiative. Hindi patukoy kung hanggang kailan magtatagal ang suspensyon at depende lamang kung kailan mailalabas ng COMELEC ang kanilang amended rules. Para naman sa mga pirma na naisumite na sa local COMELEC offices, pwede itong itago muna ng COMELEC pero maaari pa namang bawiin ng proponents kung gusto nila. Maglalabas umano ang COMELEC ng formal na resolusyon kaugnay nito. Babalikan natin alam pang detalya ng ating mga balita. Standby man ang Milky, ano ang sabi ng House Speaker sa order ng kanyang pinsan Pangulong Marcos. Naitigil na ang PI. Samantala ang mga banat ng Pangulong Digong Duterte laban kay Pangulong Marcos tungkol sa issue ng paggamit ng droga. Ang sagot lamang ng Pangulo ay baka epekto lamang dito ng gamot na fentanyl. Nakita ko na, Lakay. Nakita mo na? Anong sabi ng fentanyl? Parang ano yan eh. Mas malupit pa daw to sa morphine tsaka iba pang opioids. Oo, ayan. Pampakalma yan eh, di ba? Oo, 50 times more potent than heroin and 100 times more potent than morphine. Ha? Ganun ba yun? Oo. Kaya pala gusto ng isang kaibigan ko. Ay, bakit? Hindi, pagka broken-hearted ba siya? Hindi, pagka masakit ang karamdaman mo, Miss Thea. Oo. Talagang yan pala ang pain reliever. Oo, Lakay, ito nga kasi talo siya ang alaksan dyan. Analgesic siya. Tapos it is used as a sedative. Ayan na ang sabi po ng Paulo Marcos, baka epekto lang daw ito ng fentanyl. At sabi naman ng PIDEA, wala daw ang pangalan ng Marcos sa drug watch list nila. At maging sa narcolist ng dating Pangulong Digong. At patutsada naman ni Mayor Baste Duterte na mag-resign na ang Pangulo. Sabi naman ni Big Sister Vice President Sara Duterte Carpio, baka dala lamang dito ng brotherly love. Pinagtatanggol lang si ate. Ganyan ayan, tama na. Kailangan mag-unite muli. Ayan. Ayaw natin ng away-away dito. Apektado ang bayan. Ayaw natin ng away-away. Lakay, gusto natin bati-bati.
BrahMos missiles na binili ng Pilipinas, pamproteksyon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, abay, i-deliver na raw ng India. India ang nag-supply. At Philippine National Police wala ring listahan o drug watch list na magugnay kay Pangulong Marcos anumang klase ng droga. Ang detalye po sa mga balitang yan, yung National Security Council naman nagpahayag ng commitment sa bagong Pilipinas. AFP ko naman ang bibig sa patutsada ng dating Pangulong Digong laban kay Pangulong Marcos. Ang detalye po ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa RH Break Time. Maraming salamat, Manong Johnny Apo Lucas. Oras ganap na alas 4:27. Dali manang sinong gigisingin Apo? Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. At sinagot na ng Pangulong Marcos ang mabigat na akusasyon ng dating Pangulong Digong Duterte. Ang sabi ng Pangulong Marcos, I think it's the fentanyl. Ito ang naging kasagutan ng Pangulong Marcos sa ambus interview kanina sa Villamor Herbe sa Pasay bago umalis patungo ng Vietnam. Sinabi ng Pangulo na ang mga banat ng dating Pangulo laban sa kay maaring epekto ng gamot na fentanyl. Ilang taon na raw na inamin ng Pangulong Digong na umiinom siya ng fentanyl na isang pain killer pero highly addictive na gamot at mayroong seryosong side effect. Umaasa naman ng Pangulo na naalagaan ng mabuti ng kanyang madoktor ang dating Pangulong Digong. At tinawanan na lamang ng Pangulong Marcos ang mga akusasyon ng Pangulong Digong na siya ay gumagamit ng droga. Ganito ang sagot ng Pangulong Marcos. Well, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya palagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. I won't even dignify myself. Lumipad nga pa Vietnam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2 araw na state visit. Sa pre-departure speech kanina, inilatag ni Pangulong BBM ang pakay ng kanyang biyahe. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang kanyang pagbisita sa nasabing bansa dahil ito ang tanging strategic partner ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation Region. Committed anya ang Pilipinas lalo pang pagpapalakas ng bilateral relations ng dalawang bansa. Binanggit din ng Pangulong Marcos na pakay niya rin ang pagpapalakas ng maritime cooperation at mga kasunduan sa kalakalan ang pamumuhunan. Itinalaga naman bilang caretaker ng bansa si Vice President Sara Duterte.
Standby man ang Milky Leta Narciso. Sumagot at dumepensa naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga banat ng dating Pangulong Duterte sa kanila ni Pangulong Marcos. Sa isang video statement, hinamon ni Speaker Romualdez ang dating Pangulong Digong na magpakita ng mga pruweba sa mga ibinaba nito sa kanilang pamilya. Kasabay nito mariing itinanggi at dinipensahan ni Speaker Romualdez ang kanyang pinsan na inaakusahan ng dating Pangulong Digong na isa umanong drug addict. Narito si Speaker Romualdez. Si Mr. Former President sabi na sa drug list na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tignan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. At sinabihan din ni Romualdez ang mga Duterte na rumespeto naman sa kasalukuyang administrasyon dahil iginagalang naman daw nila ang administrasyon noon ng dating Pangulo. Sinabi pa na House Speaker na masyado naman daw maaga na gustong pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon at sinabing nagtatrabaho naman ang Pangulong Marcos. At sa karagdagang detalye, alamin nga natin ang report mula kay Manang Milky Rigunan mula sa Kamara. Ang latest sa Manang Milky ay batay sa privilege speech ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanilang pag-uusap sa bahay ng Pangulo kanina umaga kasama si Legal Advisor Manong Johnny Ponce Enrile at dating Chief Justice Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinatitigil na raw po ang Kamara. Naitigil na ang PI. Manang Milky Rigunan, please come in. Ano ang latest dyan sa Kamara? Tinangkap na ba? Susunod ba ang House Speaker Martin Romualdez? Milky. Lakay Ateya, sa tanong mo Lakay ay wala pang categorical statement ang liderato ng Kamara. Pero sa reaksyon naman, dahil may hearing bukas ang komite ni Senator Amy Marcos, hindi sisipot ang mga opisyal at miyembro ng Kamara sa nakatakdang hearing ng Senado sa Madagascar sa People's Initiative para sa isinusulong na charter change. Reaksyon to ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe sa public invitation ni Senator Amy Marcos, chairman ng Senate Committee on Electoral Reform, sa inihain na resolusyon laban sa PI. Ayon kay Dalipe, bagamat ikinalulugod nilang imbitasyon ng senadora, masyadong marami daw trabaho ang Kamara. Sa kabilaan po sinabing Dalipe kung kakayanin daw ng legislative schedule, handa naman ang mga kongresista na magkaroon ng discussion at bubuo at hindi wawasak sa kolektibong mga hakbang para sa pambansang interes. Samantala, pagtitibayan ngayon sa sesyon ng Kamara ang resolution of support sa liderato naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito Lakay sa kabilang naging hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-resign na daw sa pwesto si PBBM dahil sa issue ng Chacha. Muli namang binigyang diin Dalipe, walang kinalaman ng Kamara sa PI taliwas sa mga paratang ni Senator Marcos at ng iba pang mga politiko. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan at siguro malaman natin kay Raymond. Raymond, i-check mo kung itutuloy pa ba ang hearing sa Senado tungkol sa People's Initiative ngayong may order na ang Pangulo na itigil na ang pagsusulong ng PI. Tama na, stop na daw Lakay. Samantala, BrahMos missiles na binili ng Pilipinas, i-deliver na ng bansang India. Idetalyo mga balitang yan, RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Isaiah Lakay, inanunsyo ng National Security Council na parating na sa susunod na 10 araw ang unang supersonic cruise missile na binili ng Pilipinas sa India. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na i-deliver na ang system nito sa mga susunod na araw habang ang mismong missile ay sa Marso. Ayon kay Malaya, ang BrahMos missile na nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos ay bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Ito ay may 3 beses na bilis sa tunog o 3,400 km per hour. Sabi ni Malaya, gagamitin ito ng Maritime Coastal Regiment. Binigyang diin ng opisyal
Dahil sa missile na ito, mayroon ng panangga sakaling mayroong gustong lumusob sa bansa. Samantala nasa Vietnam na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang delegasyon. Pasado alas 4 ngayong hapon nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng mga ito sa Noi Bai International Airport sa Hanoi. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, yes, okay? Yung bang BrahMos missiles na binili natin sa India, binibatan to ng cash o hulugan? Magkano tubo? Bayad na ba yan? Mukhang package siya Nabasa ko $375 million na halaga lakay. Wow. Yung binabanggit ng India, yung 3 batteries yung kasama dito. Mm-hmm. Yung bang BrahMos missiles na yan na galing India yan kaya ay kayang umiwas ng missile interceptor ng China? Malaman natin hindi ko kabisado yung specifications nito lakay. Na-test fire na ba yan lakay pagka ganyan? Oo nga, tanong natin kay tignan natin pag yan pala lakay. Ganyan pala itsura niyan. Ganyan na pala. Parang parang jet Parang fighter jet yung dating Parang fighter jet wala lang pakpak. Ayan, may pakpak pero maliit lang. Unang missile pa lang pala ito ng Pilipinas. First time. Nang bumili tayo ng missile. Ilan ang binili natin ganyan Miss Let? Lakay ang binanggit lang ay missiles ng pero mabinabanggit lang 3 battery. Hindi ako sigurado kung 3 battery para sa isang missile o 3 missiles ba yung pinag-uusapan dito. Laki niya na. Abot ba ng North Korea yan? Abot ba ng China yan? Okay, maraming salamat Manang Milky. So, kumusta ang... Miss Let, lakay. Miss Let. Kumusta ang Malacanang? Tahimik ba ang Malacanang? At tahimik ang Malacanang ngayon lakay. Siyempre nasa Vietnam si Presidente ngayon. Ayan, buti naman at nag-usap-usap na yung tatlo. Ayan, ang Manong Johnny, Apo Lucas at Presidente, ha? Ayan. Gagayamdaman nun. Kaibigan ulit sila. At least baka diningagdan, hindi ko bagbagadang road. Ayan. Nakikinig sa mga sinasabi. Yes. Okay, maraming salamat Miss Let. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Ayan, peace be with you. Yan. Samantala, NSC nagpahayag ng commitment sa bagong Pilipinas. AFP tikom naman ang bibig sa patutsada ni dating Pangulong Duterte kontra sa Pangulong BBM. Idetalye mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miss Thea, nagpahayag ng pakikisa National Security Council sa inilunsad na bagong Pilipinas campaign ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ng NSC na sinasalamin ng commitment na ito ang pagiging matatag ng bansa sa ilalim ng liderato ni PBBM. Pinapakita umano ng pagiging present ni National Security Advisor Eduardo Añez sa kick-off rally ng bagong Pilipinas na nakalinya ito sa mensahe ng kampanya na pagkakaisa, progreso at kaunlaran para sa lahat. Sinikilala umano ng NSC ang pagiging interconnected ng pambansang seguridad at mga layunin na target ng bagong Pilipinas campaign na tumutuog sa nagbabagong mga banta at hamon sa bayan ngayon. Inilabas sa NSC ang pahayag ng pagsuporta kay PBBM ngayong hapon, isang araw matapos ang paglahok ng higit sa 400,000 Pilipino, kabilang na mga opisyal ng gobyerno sa paglulunsad ng paranding na pamahalaan. Ngayon pa man, nanatiling tikom ang bibig ng security sector, partikular na ng Armed Forces of the Philippines, sa pagdawit sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, higil sa umano'y paggamit ni Pangulong Marcos ng illegal na droga. Tahasang sinabi ni former PRRD na alam ng salitang lakas ang tinawag niyang pagiging adik ng presidente, pero no comment pa ang AFP hanggang sa ngayon. Pero kahit no comment ang AFP, ay sumama ang ilang rataas na opisyal ng salitang lakas sa send-off ceremony para kay Presidente Marcos sa kanyang state visit sa Vietnam. Kanina nandoon sa Villamor Air Base sa Pasay City, sina Vice Chief of Staff ng AFP, si Lieutenant General Arthur Cordura ng Philippine Air Force. Gayon din sina Air Force Commander Lieutenant General Stephen Pareño, Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribia Dati Jr., Army Vice Commander Major General Yudevic Junidid Jr., at ang hepe naman ng Philippine National Police na si PNP Chief Benjamin Acorda. Wala doon kanina lakay si PNP o si AFP Chief of Staff General Romeo Browner na nauna nang nagpahayag ng commitment sa Commander-in-Chief sa kanyang pagbisita sa Malacanang nito lamang buwan ng Enero.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Laser H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Standby, Val Gonzales. Ang sabi naman ng Philippine National Police, wala ring listahan o drug watch list na maugnay kay Pangulong Marcos ang paggamit ng illegal drugs. Uy, sa showbiz, si Senator Cheese at Heart Evangelista Mistea. Ikakasal muli. Renewal of vows lakay. Magre-renew daw ng wedding vow sa Pebrero. Baka sa birthday yan, no? Itataon. Kailan ba birthday ni... 14. Ha? Oo. Alam ko, Heart's Day. Akala ko secret sa akin ang February 14. Marami silang Feb 14. Pati si Heart, 14 din. Aba, si Manong Johnny, 14 din. Yes, diba? Attorney Reggie Hularbal, 14 din. Ang dami talaga pinanganak ng Feb 14. Babalikan natin ang mga balitang yan, pero congratulations muna, Kuyang Adora Andrada, ha? Congratulations sa mga, bago umalis pala ang Pangulong Marcos, pinirmahan ang appointment o kaya promotions ng mga opisyal na ito. Regional Director Sunny Boy Oropel ng DPWH Region 6. Assistant Regional Director Kuyang Noble Joel Limpangco ng DPWH NCR. Dito ka pala Kuyang Noble Joel, labat tayo dyan, ha? At yan ang mga bagong appointees at mga promotions na pinirmahan ng Pangulong Marcos. Pero umabot naman ng 285 billion pesos ang kinita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ito ang bagong record sa gross gaming revenues. Kinita ng PAGCOR nitong nakalipas na taon ng 2023. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, nagitan ng PAGCOR ang kanilang kita noong yung pinakamalaki noong taong 2019. Patunay daw ang pagtaas ng gross gaming revenues sa masiglang paglago ng local gaming industry. Tiwala si Chairman Tenco na tataas pang lalo ang kita ng PAGCOR ngayong 2024 na tinatay aabot naman sa 336.38 billion na pesos. Isa sa pinakamasiglang sektor na industriya ngayon ay ang e-games na binubuo ng e-casino, e-bingo, e-sports betting at specialty games na inasang kikita naman ng 61.75 billion pesos ngayong 2024. Standby Val Gonzales. Standby Miss Alia Ikatlo de Fort. Oras sa Mistea. Kulang-kulang 9 na minuto bago mag-alas 5. At ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Malang Amy, ipa-exercise mo ang Malacanang. Baka magpausok ng insenso. Ganon ba? Oras Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Alas 4:54. At balikan natin ang detalye na ating mga balita. PNP wala daw listahan o drug watch list na magugnay kay Pangulong Marcos sa paggamit ng illegal drugs. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor at Mr. L, walang dokumento o anumang listahan ng drug watch ang Philippine National Police na magpapatunay na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang paglilinaw ni PNP Public Information Office Chief at spokesperson Colonel Gil Fajardo matapos ang naging pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte na gumagamit ng illegal drugs ang Pangulo. Ngayon pa man, sabi ni Colonel Fajardo, ginagalang nilang anumang statement na ito ng dating Presidente. Ngayong araw ay una na rin itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang akusasyon na ito ni ex-President Duterte. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Samantala, sa iba pang balita, idineklara ang case closed ng Philippine Army ang nangyaring pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong December 3, 2023. Kaugnay nito ng 9 na miyembro ng Dawla Islamiyya na napatay sa engkwentro sa Lanao del Sur. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, 2 sa mga ito ay kasama sa mga main suspect ng Philippine National Police. Kabilang dito ang umano'y mismong nag-assemble ng IED na pampasabog ni Abdul Hadi at alias Omar, nakasabot naman ng una ng naaresto na si Jafar Gamo Sultan. Kinumpirma rin ni De Maala na ang grupong Maute ang nasa likod ng pambobomba kahit may isa pa sa 4 na primary target ang patuloy pang hinahanap ng mga otoridad. Dagdag pa ni De Maala, mananatili ang heightened alert status ng militar sa mga nasabing lugar sa Mindanao habang nagpapatuloy ang pursuit operation sa mga natitirang miyembro ng grupo. Samantala, naniniwala si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi si Vice President Sara Duterte Carpio ang dala ng lamat sa hidwaan ngayon ng mga Marcos at mga Duterte sa panayam ng 2x2. Sinabi ni Attorney Roque na maaaring ito'y dahil sa naging pahayag noon ni Justice Secretary Boying Remulla na may paugnayan na ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kaugnay sa paghabol ng ICC sa ating Pangulong Duterte dahil sa kanyang madugong laban noon kontra droga. Sa pananaw ni Secretary Roque, naging mitsa ang International Criminal Court kaya tila nagkaroon ng lamat ang relasyon ng dalawang pamilya. Narito si Secretary Harry Roque. Pero tingin ko, ang talagang pinaka-importanting nangyari ay doon nagsalita itong si Justice Secretary Remulla na matapos sabihin ng Presidente 7 buwan nang nakakausap na hindi na makipagtulungan sa ICC, ay nagsalita itong si Justice Secretary Remulla na makipagtulungan na, no? At ang dahilan na sinabi niya ay dahil nga merong mga resolusyon ng Kamara de Representante. So tingin ko, binasa ng mga Duterte yan bilang kumbaga declaration of war, no? Na talagang natapos na tuloy yung kanilang samahan sa panig ng Duterte at ng Marcos. Sa iba pang balita, patay ang isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mabundol ng humaharurot na kotse ang isang checkpoint sa Silang, Cavite. Kinilala ng PNP Region 4A ang mga biktima na sina Patrolman John Carl Del Yola, 27 anyos at Adrian Atienza, 29 anyos na nakabantay sa checkpoint ng Aguinaldo Highway. Nabangga ng isang Isuzu D-Max na minamaneho ng alias Jimuel, 22 anyos, ang dalawang pulis kahapon ng alas 2:40 ng umaga. Sa tindi ng impact, tumilapon ang dalawa at nagtamo ng malubhang pinsala. Nasa kustodiya naman na ng pulisya ang driver na umani nakainom ng alak nang mangyari ang naturang insidente. Samantala, malungkot na balita sa ilan nating kasamaan sa hanap buhay. Dahil formal nang inanonsyo mistayan ng TV network na CNN Philippines na magtitigil na ang kanilang operasyon, magsasara nila sa January 31, araw ng Miyerkules. Ito ang kinumpirma ng management ng CNN Philippines sa usapang magsasara na sila dahil sa problemang pang-pinansyal. Sa isang pahayag, pinasalamatan ng management ng CNN Philippines ang kanilang mga empleyado matapos ang 9 na taong nilang pagsasahing papawid. Lubos din ang pasalamat ng TV network sa lahat ng kanilang viewers na naniniwala sa kanila sa loob ng halos isang dekada. Ang CNN Philippines ay inaasang ibabalik ito sa dating RPN Channel 9. Pero ang malungkot dito ay mukhang hindi yata ma-observe lahat ang mga empleyado ng CNN at marami sa kanila ang mawawalan
ng trabaho. Nakakalungkot. Yan ang malungkot, Miss Taya. Sa iba pang balita na itala ngayong araw sa La Trinidad, Benguet, ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. Sa datos ng Pag-asa, bumagsak sa 9.7 degrees Celsius ang temperatura sa lugar, mas malamig kumpara sa Baguio City na may 11 degrees Celsius. Patuloy pa rin ang pagbugso ng malamig na simoy ng hangin sa kabila ng anunsyo ng Pag-asa na maaaring humina na ang hanging amihan. Narito ang iba pang mga lugar na nakapagtala ng mababang temperatura ngayong araw. Basco, Batanes, 15.7 degrees Celsius. Tanay, Rizal, 18.3 degrees Celsius. At Lawag City na may 18.8 degrees Celsius. At ngayong ipinapatigil na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kamara de Representantes kay pinsan House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagsusulong ng People's Initiative. Aba, pwede tayo mag-celebrate ng Chinese New Year! Ayan, at sana dito'y matutuldukan na at tumigil na ang mga bangayan ng ating mga leader ng bansa. Kaya dahil dyan, Kung Hepa Choy, yung Mr. Michael is my guy. Ayan, kita mo, nagparamdam si Mr. Michael is my guy. Magkano daw lakay? Abay, ang palitan ng dollar ngayon ay nagsara sa 56 pesos and 27 centavos na may kasamang tikoy. Ayan! Mr. Michael is my guy. Maraming salamat po at Happy New Year, Kong Hepa Choy! At congratulations muna sa mga brethren sa St. John the Baptist Masonic Lodge sa kanilang public installation sa Kilamatukoyang Joey. Ito po ay gaganapin sa February, saan ba to? Ha? Anyway, congrats sa incoming worshipful master ko yung Januario Ragudo, Senior Warden John Cornell, at Junior teka muna, iba ito, Pangasinan naman yan ha. Ayan, I'm sorry ha. Ang worshipful master ng John the Baptist Masonic Lodge, worshipful master Nelson Bangayan, ayan, Senior Warden Renante Maca, at Junior Warden Christopher Natividad. At dahil maganda na ang, ayan, sana magbago na, wala na away-away, titigil na ang PI, tuloy ang kasal. Yay! Mabuhay ang bagong kasal. Ayun! Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero nakatakdangang mag-renew ng kanilang wedding vows sa darating na Pebrero. Ang tanong ko, Showbiz Princess Aliyah Ikatlo IV, sa mismong araw ba ng birthday ni Heart, gaganapin ang renewal of vows? Idetalye mo ang report na yan, Showbiz Princess. Lakay at Miss Taya, break muna tayo sa mga issue, gulo at bangayan ngayon sa politika. Dahil ang mag-asawang Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero ay nakatakdang mag-renew ng kanilang wedding vows sa susunod na buwan. February rin kasi ang birth month ni Heart at ang kanilang 9th anniversary as husband and wife. Ikinasal sila noong February 15, 2015 sa Balesin Island. Ayon kay Senator Cheese, marami silang dapat i-celebrate ni Heart sa mga success ng aktres sa kanilang marriage at sa kanilang pamilya. Mukhang going strong nga ang relasyon ng dalawa at madalas rin silang nakikitang magkasama sa mga fashion events ni Heart abroad. Matatandaang noong 2022, Lakay at Miss Day ay binalot ng usap-usapang hiwalay daw ang dalawa noon dahil hindi binati ni Heart si Cheese noong birthday nito kahit na openly affectionate sila sa social media noon. At may post din si Heart, kung natatandaan natin, Lakay at Miss Taya noon, noong bandang 2022, na learning to be independent na daw siya sa Paris. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Sa Aliyah. Yes, Lakay. Sanang kasal ulit. Lakay, hindi nila walang sinabi kung saan, kung kailan ang kanilang renewal of vows. Pero ang kanilang kasal noong 2015 ay ginanap noon sa Balesin Island. Magkakaanak po ba kayo si Heart? Ilang taon na si Heart? Parang si Heart, Lakay, ay 40. 38 years old. 38 pa lang ba?
At si Senator Cheese naman ay 54 years old. Di pa man nag-menopause si Hart, di ba? Hindi pala, malayo pa yan. Malayo pa yan. Fight pa yan. Ba't si Aliyah, bata-bata pa, menopause na yan. Sino? Si Aliyah. Bakit menopause yan? Di ba pwede? Di pa yan nakakapag-recreate. Ganun ba yan? Okay. Happy wedding muli kay Senator Cheese at Hart Evangelista. Maraming salamat si Aliyah. Ayan, Lakay at Lisea, back to you. Maraming salamat, Miss Aliyah, at congrats sa Senator Cheese at Miss Hart Evangelista. Go forth and multiply kung kakayanin pa. Oo naman, Lakay. Kayang-kaya yan. Bata pa sila. At yan ang kabo nating palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Fea Petro Carpuz. Antabayan pamahawigan mga balansyadong balita mula kay Chairman of the Board, Henry Uri, at Miss O. Ako Lakay. Sige, wag na nga. Ayan. Karen Oyong. Bye-bye.